Ito po ang harapan dito sa Case to Face to Face to Face. Ang nagrereklamo po si Emil. At ang kanyang inirereklamo si Ronila. Simulan ko lang kay Ronila, i-clarify ko lang ng konti. Yung pamilya nyo ay caretaker ng isang pirasong lupa, tama? Yes po. More or less, gaano kalaki yun? Ang pagkakaalam ko po, 10 hectare po. More or less yun. lang, 10 Yes hectares. po. Matagal na, no? More than Yes. 20 years, 1990s pa. 1997 po. Ano ang responsibilidad nyo caretaker? Bali, papa ko po kasi ang una naging caretaker doon. Lahat po yung area na yon, inalagaan po niya. Inalagaan meaning make sure na Wala walang pong, squatter. yes, walang papasok. Tapos lahat po ng tanim doon, tatay, nanay ko po ang nagtanim. Ng mangga, santol, saging. May kontrata siya dun sa may-ari. Meron po, SPA po. Anong nakalagay sa SPA? Dala ko po, sir. Ito po yung sa Kasama pattern. ba dun yung bayaran yung amilyar? Wala po. Kasi di ba, part of pagprotekta, Kuya Boy, ng lupa, bayaran yung amilyar. Apo. Kasi pag lumipas ang panahon at hindi binabayaran yung amilyar, pwedeng kunin ng gobyerno yon bilang bayad dun sa amilyar. So I, Francis U. Arellano, appoints Rogelio N. Adan and or Nieves Adan to manage and administer my rights over the property located at Sitio Malalim with an area of 10,000 square meters. 1 hectare, di ba? To look for prospective buyers and to transact and negotiate for this purpose to expedite the sale of the above rights, di ba? Tapos nakanotaryo to ng 2014. Ano ba yung rights ni Francis Arellano? Kwento po sa akin ng tatay ko ng buhay, si Kuya Francis daw po ang nagbigay sa kanya ng area at hindi daw po kayang alagaan. So, tinanggap naman po ng tatay ko na wala pong bayad. Yeah, I agree. But kasi pag sinabi yung rights, karapatan, Apa. ano yung karapatan niya? Bilang may-ari din? O bilang caretaker din? Yun po, Or sir. yung may-ari, sinabi sa kanya paggamit. So, ang rights mo, usufruct, paggamit lang. Apo. Di ba? Or kung limbawa, sa lolo niya yon, so may estate. So, yung rights niya to administer that estate, tapos may parte lang siya. Ano ang pagkaintindi mo ng rights? Ang pagkaintindi ko po sa Na rights. sila may-ari. Opo. Yun po ang mali ko din na hindi ko po na-check. So, sino ang lumalabas na nagbenta kay Emil? Si Ana po. Si Ana. Pero si Siya Ana po yung ang broker. siya po yung nag-alok kay Kuya Emil. Pero Oh. si Ate Ana po, nabentahan ko rin din po ng rights. Yeah. So, ikaw nagbenta kay Ana. Yes po, ng Nung- rights. Nung napunta kay... Hindi po. Bahagi lang ng 1 hectare. Yes po. Pero si Ana, Ang nag-alok po kay Kuya Emil na nag-alok sa kumuha kanya. ng rights. Pero ang nagbenta, Ako po. ikaw pa rin. Opo. Okay. So, ano, Emil, ang pagkaintindi mo nung binibentahan ka ng rights? Ang pagkakaintindi ko po, Kuya Alan, rights po talaga siya. Ownership. Asosasyon. May asosasyon siya, tapos meron silang pinapakitang na mother title. Hindi ko alam kung ano po yung Wala po. parang patunay na mayroong mother title, parang ganun yung area. Ngayon, yung inaano ko lang naman po, yung nagbayad po kami ng, nabuo na namin 50,000 by March, saka naman March mismo ng buwan na yun, sumulpot yung may-ari. Yeah. Hindi, alimbawa, walang naging problema. Natuloy ka na doon. Kung natayuan mo yon, ano paniniwala mo? Sa'yo yon o ikaw may rights? At pag ikaw may rights, anong ibig sabihin na ikaw may rights? Ang pagkakaintindi ko po kasi doon, pagka matirahan mo na yon, although rights nga po yon, may asosasyon, hindi naman siguro basta-basta mapapaalis na. So, ang bawat bagay ay pwede mo ibenta. Basta't ito'y hindi labag sa batas. Usually sa lupa, lease, contract to sell, contract of sale, co-ownership. Once na sinabing rights, ang pagkaintindi ko lang nun, halimbawa, iproproklama yon. Government land, iproproklama. So, hinahati-hati na. So, beneficiary ako doon, hindi pa kasi akin yon. Pero sa akin mapupunta. Kaya lang, sa karamihan ng proklamasyon at batas, bawal ipasa. Pero hindi ko gagamitin, so sasabihin ko, Emil, may karapatan ako dito. Kasi beneficiary ako dito. 50 square meters. Bilin mo na lang sa akin yung rights.
So, ikaw na ang andon. Yun yung rights. Sa lahat ng bibili ng lupa, pag sinabing rights, medyo post na. Kasi nga, ano yung rights na yon? Napakasimple niyan. Pumunta ka sa Registrar of Deeds, turo mo, tignan mo yung titulo. Kung yung nagbebenta sa'yo, yung pangalan na yun nasa titulo, safe ka. Kasi sa kanya yun eh. Eh, paano kung walang titulo? Pumunta ka ngayon sa munisipyo or sa City Hall. Tignan mo sa assessors yung tax deck. Pero wino-warning ko rin, ang tax deck, katibayan lang yan na pwedeng siya may-ari. Pero hindi conclusive yon. At minsan, 2-3 yung tax deck. Pareho silang nagsasabing sa kanila yon, kaya nagbabayad sila. Kaya mag-ingat ka dun sa tax deck. So the reality is because maraming ang over the last 20 years na proklama, maraming nagsapalaran na nakuha naman nila. Or yung sinabi ni Emil, hindi napaalis. Kasi, for one reason or the other, lalo kung government land, dyan lang kayo, hahanap tayo o gawa tayo ng batas o iproklama. Ronila, meron bang ever nagsabi sa inyo na ingat sa pagbebenta ng lupa kasi kung hindi sa inyo yan, baka mapahama kayo? Ha? Wala po. Alam mo ba kung anong tawag sa pag nagbenta ka ng hindi sa inyo? Estapa. Yes. Mabigat ang estapa dahil kulong yon. Yes po. Ang pwedeng gawin ni Kuya Emil ay ang tinatawag natin na small claims court. Sa small claims court, hinahabol lang natin dito yung binayad o yung kautangan sa kasong ito, yung binayad ni Kuya Emil na natitirang 45,000, epesyente to, mabilis. Dahil hindi mo kailangan ng abogado, under the rules, dapat mag-decision sila within 30 days. So, basta yung hinahabol mong pera ay hindi aabot na 1 milyong piso. Dahil walang krimen ng hindi pagbabayad ng utang. Pero pag niloko mo yung isang tao para kunan mo siya ng pera, yung pangloloko na yon, yun yung may defined na crime, which is estafa. Kaya ako naisip sabihin, para ma-warning mo rin si Ana, nanay mo, kung sino man na nagbebenta dyan. Kasi tax deck lang yung nagpakita sa inyo eh. May title. So, ibig sabihin, may title ba? Nasaan yung title? Hindi ko po dala. Kanino nakapangalan yung Kay title? Ma'am Regina po. Pag may titulo, notice to the world na yon na meron may-ari doon. So, pag nagbenta kayo dyan na walang authority ni Regina, kakasuhan kayo. Yes po. So, bottom line dito, Ronila, after knowing the law and everything, may utang kayo, may choice ngayon si Emil. Pag nag-file siya sa korte, pwede nang yung utusan ng korte, yung sheriff, pumunta sa kanila, kung ano makitang property. So, kung may motor sila, worth 20,000, pwedeng kunin yon, ibenta, ibigay sa'yo 20,000. May bahay sila, whatever, may bank account sila, pwedeng kunin. Pero kung wala, wala pa rin. Nire-recognize nyo yung obligasyon nyo na magbayad sa kanya. Yes. Okay. Paano nyo babayaran to? Ang napagdesisyonan po namin ng nanay ko, bago po itong matapos ng December, hulug-hulugan na lang po namin. Hanggang kaya po namin. Oh, ba't Pero hindi po namin kayang ibuo na ibigay yung kulang. Utang nyo magkano? 30K na lang po ang... Kasi, Yung 15 na punta kay Ana. kasi ang gusto nyo, si Ana ang habulin niya. Sila lang po maningil kay Ate Ana ng 15. Pero yung 35, kami po ang magbabayad. Kasi hindi ko naman po alam yung usapan na gano'n, na may 15 siya doon eh. Wala rin po kung alam doon, Kuya Boy. Hindi, kaya nga, Ito po, Kuya. ang 50, hindi naman niya binayad kay Ana, di ba? Sa inyo binayad. Sa nanay Yung mo una po, binayad. yung 25 po, mama ko po tsaka ate ko po nakatanggap. Nung pangalawang bigay pong 25, si Ate Ana po ang nagatid sa bahay. Okay. Pero sinong tumanggap? Ako po. So yung 50, kayo yung tumanggap. Opo. Oh, so, Ayun. 50 ang utang niya. Pero nasa kanya po yung 15. Kinuha na po ni Ate Ana. Kayo nga ni Ana ang may usapan na may... Si Pero- Ana po ang mismo nagbawas lang po. Oo, pero usapan yung dalawa. Ibig sabihin si Emil, hindi niya alam ano yung Hindi arrangement po ako niyo. kausap mama ko po. So, kung may mali kayo, ikaw may obligasyon balik sa akin ngayon yung 50, ikaw ngayon maghahabol kay Ana sa 15. Kung halimbawa po, hindi po ako ni Ana sa 15K, ano pong gagawin ko? Ako po magbabayad. Oo. Kasi kayo ang seller. Nanay kayo mo. tumanggap eh. Si mama po. Oo. Unang-una, pag tumanggap ka ng komisyon sa lupa, kailangan ikaw ay licensed broker. Broker. Diba? So, makakasuhan din si Ana kung nagbebenta siya ng lupa na may komisyon kung hindi naman siya Wala licensed siyang lisensya. Licensed broker. So, kung ang nakausap mo, Emil, ay licensed broker, hindi ka maloloko. Or maloloko man, mahahabol mo yung
broker at kung korporasyon sila or partnership, mahahabol mo yung business nila. So, kung 6 months, 35,000, nabalik nyo na yung 5, so 5,000 naman. Pag per month po, 3,000 po, maano ko po. Kasi asawa ko po ang gagawin ko ng paraan. Pero kung interesado pa kayo mag-asawa doon, pasama kayo sa abogado natin kay Regina. Kasi kung si Regina mismo magsasabi, eto, sige Emil, gawa ka mo ng bahay dyan, hulugan mo na lang yung 100,000 over whatever, yung may-ari na kausap mo eh. Kasi kung magandang presyo yung 150 at hulugan, at papayag naman si Regina, sinong may ayaw na may sariling lupa? Yung kasunduan ng nanay, ni Ronila at saka si Ana, yung tumatayong agent, ay hindi 150,000, 60. O, edi makakatipid ka pa kasi wala na si Ana sa usapan eh. Pwede mo ba siyang samahan kay Regina? Pwede. Kung hindi, diretso na kayo kay Kapitan. O, eto utang, eto ibabalik namin. Opo. Kailangan ng pag-uusap, Ronila, ikaw and your mother. Ikaw naman, Emil, I think you need a conversation with your wife base dito sa pag-uusap na ito. Maraming salamat sa ating mga lawyers, Kuya Alan. Hindi dito nagtatapos, ay kasamang ating mga abogado at matagal-tagal ng konti pa ang lalakbay ng pag-uusap na ito. Pero kahit papano, meron tayong napagkasunduan na mga first steps, ika nga. Magbabalik po ang... Hindi na nga natuloy ang bentahan dahil ang gusto ng tunay na may-ari ay ibenta ang buong 980 square meters ng kanyang lote at hindi ang 100 square meters lang na gustong bilhin ni Emil. Dahil dito, muling nagharap sa barangay sina Emil at Nila at nagkasundong huhulugan ni Nila ng 3,000 kada buwan ang 40,000 down payment na naibayad ni Emil. Meron po kaming pag-uusap sa barangay, 3,000 monthly. 15 days or 30, yun po yung pag-uusap namin. Natulungan po ako sa aking reklamo. Salamat po ulit, Kuya Alan and Tito Boy, sa magandang naging resulta po ng aking kaso po. Aminado naman si Nila sa pagkukulang at bukas siyang itama ito. Okay naman po, nagkaroon po kami ng settle sa barangay. Nagharap po kami noong July 10 na nagkapirmahan din po kami na willing po akong ibalik at magbayad po ako buwan-buwan na 3,000 po. Natutunan ko, mali yung ginawa ko at ng mama ko. Kay Sir Alan po, maraming salamat po dahil pinakinggan po niya yung side ko. Maraming salamat po Kuya Alan sa pagtulong at pakikinig po sa nangyari po sa akin at kay Kuya Emil.